So for today's video guys, we're going to Da Nang, Vietnam. Good evening everyone, good evening Da Nang, Vietnam, good evening Philippines, and hello world. PBB, Tony Gonzaga lang. So guys, maglakad-lakad tayo. So ito yung ating hotel, Grand Mercure Da Nang. So naisipan ko lang guys na maglakad-lakad sa mga park, mga ganon. Kasi medyo naparami yung kain natin. So hindi tayo nag-rice ha, nag-dinner tayo sa lounge ng Grand Mercure Da Nang. Tapos medyo nahihilo ako kasi parang yung soup, yung parang noodle of the day nila, medyo parang laman loob na malansa na ewan. So ganun siya. Kaya naisip ako, sabi ko sige na nga, maglakad-lakad tayo para naman at least makita natin kung ano yung itsura ng Da Nang sa gabi. Pakita ko sa inyo yung Grand Mercure. Ayan siya guys. Ayan, yan ang hotel. O diba? Tapos ito yung bridge, dadaan tayo dyan guys. So actually, para naman hindi sayang yung paglalakad natin, may pupuntahan tayo. So for today's video guys, we're going to one of the famous night market here in Da Nang, Vietnam. And that is called Son Tra Night Market. So hindi man tayo masyadong bibili, pero ang plano ko kasi maglakad na lang. And this is actually a 30 minutes walk away from our hotel. So para matagtag tayo. And guys, in fairness, malamig yung simoy ng hangin. May hangin. Okay, so maglalakad tayo para matagtag tayo. Safe naman dito guys. Huwag lang yung sa mga madidilim na lugar. If ever gusto nyo maglakad ng gabi, katulad ng ginagawa natin, if may matadaanan kayo eskinita or any area na madilim, do not go. Okay? Huwag nyong tubukan. Mabubuang kayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayun. Kasi ito, ayan. Katulad yan, ang ganda ng bridge. Kasi guys, hindi pa tayo nakakapag di ba? Marami pa tayong vlog na pwedeng gawin dito. Yung magta-try tayo ng Sun World, yung Da Nang downtown na dating Sun World Park Asia, yung may Ferris wheel, hindi pa natin natatry yun. Look at this! Ay, nag-iba-iba kulay pala. Guys, ang ganda, di ba? Ganito kakulay ang Da Nang. Actually, ito pa lang yun ha. Isang klaseng bridge pa lang to. Hindi pa to yung Dragon Bridge, which is yung mismong Son Tra Night Market guys, is mismong malapit lang sa ulunan ng Dragon Bridge. So doon tayo pupunta. And ang maganda doon, open siya from 5:30 PM to 12 midnight. So we still have more time kasi currently it's 6:56 PM pa lang. At hinihinga na. Parang nakaka first 5 minutes pa lang tayo guys. Ito yung hotel natin. Pero bakit hinihinga na ako? Ay, ang ganda guys. So pwede kayong umakyat dito. Tara, samahan nyo ako. Park kasi siya. Pwede kayong mag morning jog dito or evening jog, basta safe. Wala naman kayong dala din. Okay na okay. Look oh. So allowed to guys ha. Like kasi meron silang parang pinaka walkway dito. So pwede kayong maglakad from here dun sa dulo kung gusto nyo lang. Pero ang gagawin natin, sa baba tayo dadaan kasi kailangan natin tumawid. So ano pa lang to ha. Andito pa lang tayo andito pa lang tayo sa hotel natin ha. Banda. Yan, sige, para matagtag tayo. And ito yung mga daanan, no? Look. Familiar to. Alam nyo ba yung mga guys? Yung parang, if ever madilim dito guys, huwag kayong dadaan ha. Kasi tayo naman is, kaya nating lumaban. Nagmamuhay tayo naman tayo. Kahit ganito ako kabigat, dadaganan ko lang. Charot lang. Pero yan, huwag kayong maging pasaway. And meron din ditong daanan. Pwede kayong makyat. I think nagsasara yan, may oras. I'm not sure kung kailan. But, dire-diretso lang tayo dito. Pakita ko na sa inyo. Alam niyo yung mga mga parang prank, yung ganitong itsura ng tunnel or underpass na may mga nananakot. Alam niyo yun, di ba may mga video na gano'n na nagva-viral. Tignan natin ulit. Ayan no, yung bigla ko na rin naghihintay dito yung may clown, nananakot, ganitong itsura. And this is a park. May mga nakikita ko mga tao. Tapos sakit tayo dun. Look at this guys, so ito yung ating hotel.
Ito. Okay? So parang meron tayong pinaka-bridge na dadaanan. May mga tao naman. Actually, may options naman ako mag-grab bike or grab car kung gusto ko. Nasa 5 minutes lang guys. Actually 5 or 7 minutes. 7 minutes ata. Pero since gusto ko matagtag kasi nga hindi naman ng parami yung kain natin, medyo kailangan ko lang magpababa ng kinain. Lakarin na lang natin. At saka wala pa naman tayong parang vlog ng let's say Danang at night. Yung mga ganon, di ba? So at least ito, meron na tayo. And ang maganda sa camera natin, kahit sira, napapakinabangan pa rin dahil I'm using my phone. See? Yan siya. Tapos, at the same time, may pure video mode itong camera natin na kahit sa gabi, kaya niyang kumuha ng magandang shots. Oh, hi! Ha? English. English. Hello. Hello. Ayan mga bagets. Parang hindi ko na gets kung ano yung gusto nalang sabihin. Pero yan, let's be friendly, diba? Bagets yun eh. Ayan guys, so may mga nagja-jogging pababa. Tapos yung mga bagets kumakain, which is okay nga naman. And this is the bridge guys. So hindi ito pang sasakyan na, pang mga tao lang. Ang ganda. Guys, malamig. Ay, ang gwapo naman ito. Kahit madilim nakikita ko. Nakita nyo ba yan? Oh. So yun, nakikita niyo yung Dragon Bridge. Kita ba? Pero kung hindi naman, lalapit naman tayo doon. So anyway, lalakarin natin to ganyan, dire-diretso. Tapos kaliwa tayo hanggang ma-reach natin yung Dragon Bridge. Tapos nandun na yung mismong Sontra Night Market. Ang ganda guys. Uy, ang ganda talaga. Ganito yung mga ano ko, yung alam mo, simple lang ako guys. Simple lang yung kaligayahan ko. O di ba? Tapos mahangin na, in fairness guys, malamig. Check lang natin guys yung weather. The weather tonight is 22 Baguio feels. Pero okay lang, actually kaya ko yung mga ganitong weather. Di mga yung katawan ko pang 18 degrees. Kaya yung mga ganito sisiw to sa akin. Pero in fairness, kahit na mahaba yung lalakarin natin tapos ganito kalamig, sisiw. So yun, Starry Night, magandang panahon. Thank you Danang, thank you Vietnam for this wonderful experience. Yung weather kasi diba nakisama, marami tayong mapupuntahan. 32 minutes pa from 38 minutes kanina kasi nakapaglakad na tayo, diba? Diba ang sarap mag-ano dito, muni-muni. Alam niyo yun, diba? wala pa tayo sa night market, ang dami na nating kuda. So syempre, pahabain natin ang pahabain. By the way, bigyan ko na lang kayo ulit ng parang recap ng information about Danang, Vietnam. Para naman kapag nagbabalak kayo pumunta dito is makapagplano kayo ng at least ahead of time, like couple of months, mga ganon. Guys, si Cebu Pacific, meron na siyang direct flight from Manila going to Danang. Started back in December 2023. If you are planning to go to Vietnam, Hanoi, Ho Chi Minh, make sure to plan ahead or at least hintay-hintay kayo ng mga seat sale kasi if ever hindi seat sale, mahal magdanang. Umaabot guys ng 23,000 pesos round trip kung gusto niyo pumunta dito. Pero pag seat sale naman guys, bongga naman yung deal na makukuha ninyo. So abang-abang kayo guys para at least ma-enjoy nyo yung ganda ng Vietnam. And sabi ko nga sa inyo nung pagdating natin dito guys, sobrang na-amaze ako kasi ang gagwapo ng mga ang gagwapo ng mga tao. As in, like hindi ko mabilang. Sa yung mga nag-a-assist sa airport, sa immigration, yung mga nagbebenta ng SIM card sa loob ng airport, yung naging driver natin, medyo seryoso lang si kuya. Tapos yung mga staff sa hotel. And first hotel pa lang natin ito guys, pagbalik natin, matatry natin yung Mercure Danang French Village sa Bana Hills. Tapos matatry din natin yung Novotel, diba? Babalik-balik tayo dito kasi hindi natin ma-explore itong Danang ng 3 araw lang. Kasi dito guys sa Danang, kapag nagpunta kayo, ang mga malalapit na cities or mga attractions is the Bana Hills, U at saka Hoi An. So yung Hoi An kilala dun sa may parang coconut boat, yung papaikot-ikutin kayo. Tapos ang U naman is more on parang culture. And then meron ditong Danang, syempre. Tapos Bana Hills, para siyang Disneyland, mini Disneyland na Vietnam or ng Danang. Or should I say, masyado malaking Disneyland eh.
parang mini ocean park. May French Village, may mga attractions, tapos may Golden Bridge. Yun yung mga i-expect nyo. Kaya parang kung gusto nyo talaga mag-explore to, kulang ang 1 week actually. Tapos may ibang months naman, sabihin ko na sa inyo para may nakukwento ko sa inyo habang naglalakad tayo. May ibang months guys na babalik tayo ng Vietnam, and we're gonna explore naman Hanoi. Tapos sa Hanoi is, ang malapit na attractions sa kanya is Sapa. And then sa ibang months, upcoming months, magta-try naman tayo ng Saigon or Ho Chi Minh. Okay, so nakikita ko na dito yung Dragon Bridge. Ang gawin natin guys, sige, so that's enough. Baka maubusan ako ng sasabihin pagdating natin sa night market. Pero at least we'll focus on night market. Kung ano yung mga makikita natin. More on street foods ba? May mga souvenir shops ba? May mga bilihan ba ng kung ano-ano pa? Para pagdating natin doon, pwede tayo makatikim ng kahit anong food kasi napagod tayo sa kakalakad. And then after that, we're gonna spend like siguro mga 30 minutes dito sa Dragon Bridge. Mag video tayo, mag vlog tayo para makita natin siya sa gabi, kasi hindi natin may experience yung Dragon Bridge show, yung bumubuga ng apoy, kasi that's every Friday, Saturday, and Sunday. Nagkataon na may gagawin tayo, and we're actually almost near the end of this bridge. We'll see you guys sa Sontra Night Market. A few moments later. So guys, finally, tagaktak yung pawis natin. No? Ang init. Finally guys, after 28 minutes na lakad, we are now here sa Sontra Night Market. So syempre, let me show you. Grabe. Ginusto natin yung paglalakad, diba? So ito, grabe yung pawis ko. Anyway, so finally guys, we are now here sa Sontra Night Market. And syempre, we're gonna explore this night market. So by the way guys, pangit pala yung ginawa natin. Parang kung kailan malapit na tayo na pagtanto ko, sa wait lang, sa night market pala mag-iikot-ikot tayo. Eh kaso, naglakad na tayo ng almost 30 minutes. So parang napagod yung paa ko. Dapat pala, sumakay muna tayo, bumaba tayo dito, tapos saka tayo naglakad pa uwi. O ayan, tagaktak yung pawis. Walang dayaan, nilakad talaga natin. Nagkikendi lang ako kasi nihingal ako. So parang hindi naman ganun karami tao, unlike sa mga night market na pupuntahan natin sa Thailand. Pero syempre guys, sabi ko nga sa inyo, iwas kayo sa mga pickpocket. So make sure na yung mga bags ninyo, mga shoulder bags or mga backpack is nasa harap. Tapos naka-zipper na maayos. And kung may mga cellphones kayo, huwag nyo hayaan na nakalaylay lang sa mga bulsa ninyo, tulad ko. So hawakan ko naman to. Ayan. Ayan. Sontra Night Market. Nakakamoy ako guys ng durian, which is ito. Ang daming durian. Pinagkakaguluhan nila uncle. Ayan. Mga fruits. And then this one. O, diba? Sa bungad pa lang tayo entrance pa lang. Tapos dito may mga nakikita na akong mga bilihan ng pasalubong. Oh, may money exchange mga dried fruits. Ayan. Tapos ito mga dried, parang gummy bears. Ang dami. 20k lang 20,000. Assorted. Kaso masyado naka-open. Ang arte, di ba? Kung sila nga hindi mo arte. Dito mga dried fruits. Mga nuts, mga coconuts. Ayan, magkabilang dulo yan. Pak. Uy, pwede na itong mga pasalubong Tapos ayun, mga coffee. Check natin yun. Parang more on kainan. So ito mga different coffee guys. Ayan Tronglok. May cappuccino, may coconut coffee, may durian coffee. Parang kaya yaki. Charot. Kape po. Charot. Cocoa powder and so on. Ayan. Nasa bungad pa lang tayo Andito si Pia Horseback. Ay, ito guys yung gusto kong crackers. Ayan, yung cheese crackers na yan. Masarap yan guys. Pero pabalik pa naman tayo dito. Siguro tour muna tayo. Wala muna tayong bibili na pasalubong kasi pagbalik na lang natin. Hindi ko alam tuloy kung saan tayo mag-start. Ay, gwapo ni Kuya. Oh my God! Hello po. May mga dito, games. May pag-games. Mukhang 50,000. Maka tatlong balloon. Tatlo or walo? Tatlo. Ito guys, yung mga binibenta dito. Mahilig sa mga gummy bears. Ayan It's 25. O, diba?
So, paano ba? Ay, ganito na lang. From here, since para magkabilang side naman siya, doon muna tayo, tapos pabalik tayo, okay? Ito, mga ano ba tawag dito? Mga bracelets, mga sing-sing. Magkabilang dulo. Pare-pareho. Ayan po. Tapos syempre, at the same time, maghanap tayo ng mga gwapo. Ayan. May inhaler. Mga toys. Mga figures. Oh, inhaler dyan, oh. Uso. 여기서 사도 되고 여기 휴리오 있었어요. Ay, ito ang cute, oh. Mga keychains. Okay. Tapos, may labubu. Nagalulo. Ayan. Tapos, may mga sasakyan dito. Ano tayo mga collectibles? Ayan, may mga damit din. Tapos, may mga ganito. Yung mga wallet. And syempre, keychains. Tapos, rep magnet. Ayan. So, dito naman tayo sa side. May foods pa dito. At may mga souvenirs. Ayan, rep magnet. Ayan. Mga handmade. Handicraft. Ayan, mga ganito. Tapos ganito. Ayan, mga laruan. Ayan, mga bags. Wala masyadong tao, baka nandun sa kabilang side. Actually, ito na. Ayan, cute. Cute guys, oh. Lego. Is that Lego? Wait. Parang kailangan ko to sa face. Yung ganito. Actually guys, kung naghahanap kayo ng mga pasalubong, doon pa lang sa bungad meron na. Baka hindi na kayo makaabot dito. Ayan, mga fruits. May sugar cane, juice. Tapos wala na, puro na mga street food. Juice. Tapos ito, ano to, corn kemerut. Ayan, so wala na. Ayan, meron dito mga nagbebenta ng mga chinelas. Mga slippers naman. Chinelas talaga. Ayan. Tapos ito na yung Dragon Bridge, oh. Kita nyo ba? Ayan, yung parang orange na yan. Tapos may draft beer dito. Pwede kayo magstay dyan. Ay, wait lang. Meron palang ano. May copyright na naman tayong apathy na yan. Naka-copyright ako dyan eh. So may ano, sa Hong Kong natin. So ayan, mga fruits. And banh mi. Ayan guys. 15K, 25, 30, 30, 40, 30, 34, 30. Iba-iba. Kita nyo ba? Ayan, mga toys. Hello? Guns. Oh, uy. In fairness, wala masyadong tao dito, pero isa to sa mga kilalang night market, especially malapit sa ating hotel. 30 minutes walk lang naman guys. Not bad. Charot lang. So may mga massage dito, oh. Ayan, ang dami, oh. Figures. Kung mahilig kayo sa Dragon Balls. Tsaka pag nagko-collect kayo ng mga iba't ibang sasakyan, oh. Parang ano, sa part na to, mga souvenir shops. Tapos doon sa part na yun, sa kabilang dulo naman is more on kainan. So ganito guys, galing tayo dito. Diba ito yung pinaka-entrance natin. Tapos umikot tayo. Maliit lang pala. Tapos nandito tayo ulit sa gitna. Kung nasan tayo pumasok. Para siyang intersection pala. So from here, dito tayo. This way naman tayo. Okay? And habang naglalakad tayo, nililibot natin ito guys. Ang daming stop toy dito, oh. So anyway, again, habang naglalakad tayo, let me give you some parang information about Da Nang, Vietnam. Yung mga napapansin ko ha. So first guys, wala masyadong 7-Eleven dito. Actually, wala atang 7-Eleven dito. So kung gusto nyo ng mga convenience store, meron sila mga local convenience store na open 24 hours. Tapos, kilala ang Vietnam guys sa mga main roads at hindi uso ang stoplight. May karamihan sa mga main roads dito, walang stoplight. Kaya parang tatawid kayo on your own. So syempre, look on the left, look to the right. Tan-tan-tan, tan-tan-tan, ganon. Tapos isa rin sa kilalaang Vietnam sa napakaraming coffee. Oh, kita mo nito. Ayan, oh. Yeah, okay, 1 minute.
Coffee. Tapos ito kuya si milk. Harot pa more. So anyway, going back, ano pa bang mga napansin ko dito? Ayan, wala masyadong stoplight. Plus, yung napakaraming motor guys. Kaya pag tatawid kayo, make sure na tumingin kayo sa magkabilang side. Okay? Ang weather dito guys is parang parehas lang sa atin. Mainit, tapos tag-ulan. Ganon. Dito naman guys, kapag mag-grab bike kayo, unlike sa ibang lugar na napuntahan na natin, katulad sa Chiang Mai, dito guys, kailangan naka-helmet kayo. Kasi nga diba, dahil na rin siguro, ang tawag doon, nawawala ako. Pag may nagapa ako nakikita. Ayan. Dahil na rin siguro, yung wala masyadong stoplight dito, kaya kailangan naka-helmet kayo guys. Huwag kayo maging pasaway. Okay? Tapos, ang gusto ko talaga magpamassage. Gusto ko guys yung yung sa, pag nagpa-foot spa ako, yung may kahoy na ginagamit. Tapos gaganunin talaga nila. Tutusok-tusokin yung mga points nyo. Ganun yung gusto kong pakiramdam. Wala akong mahanap pa na ganun. So magche-check ako siguro. Tapos, kutin lang natin. Wala tayong bibilhin ha. Ang cute. Pokemon. Nakakatuwa guys kasi di ba pupunta tayo ng Bana Hills soon. So itong friend ko si Cameron, yung vlogger na Diamond member ng Accor, tapos ang content niya sa YouTube is staying in the Accor hotels for 1 year. Kino-contact na guys yung mga mga hotels na itatry natin, tapos mini-message niya. I'm not sure kung ano sabi niya, pero yung mga staff ng hotel, like even the parang marketing manager, mga gano'n, nagre-reach out sa akin, tapos aabangan daw nila yung pagdating ko. O diba? Nakakatuwa. Thank you Reggie. Thank you Cameron. Thank you. So yun. Alright, so I guess we reached the end on this side. May lantern dito. Ayan o. Ang cute. May ice cream dito guys. Strawberry, coconut, pandan ice, chocolate. That's 5,000 dong. Bili tayo. Pandan? Yeah, this one. This one. Sarap. Ang tamis nga lang. And may temple dito guys. Mong Wan An Lak. Tapos parang may ceremony. Hindi tayo papasok syempre. In fairness naman, nakaka-refresh. Refreshing. Kasi nga, naglakad tayo, diba? So, ayun. Mga saucer. Mga patungan guys ng mga maiinit na kaldero. Thank you. So, ayun guys, going back, I just want to thank, syempre, Reggie, Cameron, for parang binibigyan niya ng mga heads up yung mga hotels na pag-iisayan natin. Kasi minsan kinukuha niya kung ano yung mga hotels sa pag-iisayan ko. Depends on sa country na pupuntahan ko. Pag napag-sayan niya na yun at kilala niya yung mga staff or even the mga managers, mini-message niya, ay, kita mo nito. Oh, na-distract na naman tayo. In fairness dito guys, sa night market na to, wala masyadong tao ha. Mga Pokemon cards, collectibles. Parang gusto ko talagang bumili ng ganito. Saka na, pagbalik na lang natin, at least may idea na tayo kung ano yung mga pwede natin bilhin. So going back ayon, mini-message niya yung mga mini-message niya yung mga hotels para at least maano tayo, ma-notify sila and alagaan tayo, di ba? Nakakatuwa. And kapag napanood nyo to, or actually itong araw na to, dumating na si Cameron sa Philippines and he will stay sa Ibis Styles Manila Araneta City, and kinukuha siya ng Manila Novotel Aqua para magstay at least overnight, and also ng Novotel Manila Araneta City. Ayan, mga coffee yun, dami. May luwak coffee. Hindi ko check yung mga prices guys ha. Ayan, mga t-shirts. Oh, meron ditong mga elephant pants. May mga shorts. 35 dong, 70 dong. Hindi kasi ako sanay sa yung conversion nila. Unlike pag tayo, Bangkok or Thailand, alam na alam agad natin kung magkano siya. Diba? O yun pa Ito, marami na pagkukulan dito, mga t-shirts. Ayan. Mura siguro. Ayan. Tapos mga damit pa dito.
Ayun, no? Mga biscuits, mga crackers. Tapos mga coffee. Ayan. Dried fruits. Ayan guys. So again ha, be careful with your belongings. So nasa gitna ulit tayo. So yun, almost the same. Halos pare-pareho yung mga binibenta nila dito. May mga puro stuffed toys, may mga elephant pants, may mga t-shirts, may mga cellphone cases, may mga collectibles like mga sasakyan, mga figures, animes. We are back here. So parang sinasabi ko sa inyong intersection. Now, here tayo sa left. Do you want rent? Small? No. I want gusto ko lalaki. So this side is more on grilled skewers. Mga ganyan. Aloy, aroy makma. Seafoods. Ayan, pwede na kayong pumesa dito. So, after ng mga souvenirs, mga laruan, mga damit, now, we are on the food section. Yêu phở barbecue Dami, oh. Beef bom chicken phở barbecue. Oy. Sarap. Look, oh. Hello, you. Barbecue. Hot curry. Ayan, grabe naman yung mga taba. Barbecue uyo là. Sarap. Grabe guys, oh. Uy. Wala, parang nahilo ako nung tinignan ko yung taba. Ayan, so may mga sabaw din dito kung gusto niyo. Mga noodles, mga soup. You can sit. Yung very Vietnamese style na mga upuan, ganyan. Yung nakikita akong gwapo doon. Ayan. Ayun o si kuya. Banh mi. Ayan siya guys. Ay, ito pa. Doon sa gwapo talaga nakatingin. Look, oh. Tapos mga skewers. Ayan. Tapos seafoods, fresh juice. What is this? Ayan. Ayan. Tapos pwede kayong magstay dito sa gitna. That's the end. Ayan, dulo na siya. Hello, you barbecue. Ayan, dulo na siya guys. Ayan taray oh, ng banh mi. Niluluto nila. Ayan oh. Ang sarap ng pork. Sige nga guys, kain tayo. Bili tayo ng banh mi. Try natin yung street food style. Kung pareho lang ba siya ng natikman natin sa hotel. Kasi nung nag-breakfast tayo sa lounge sa Grand Mercure Da Nang, meron silang banh mi. Tinry natin, nasabi ko parang ano lang siya, lakas maka Subway. Walang wow akong nalasahan, pero nakita ko parang may kakaiba silang ginagawa. Tapos ang sarap ng mga pork na ginigrill nila. Iniiha. Yung mga taba. As in. So check natin, okay? Parang may nakita ko 40,000. So that is, parang nasa 100 pesos din. So anyway, let's try. Yeah, looking menu. One banh mi. Bánh mì, Yeah. bánh mì. Yeah. Một bánh mì. Can I sit here? Yeah. Okay. You. There. Okay. Lemon tea. Lemon tea. Là trắng rồi. 25,000. Not bad. Ang baba ng upuan natin. Pero ganito kasi yung Vietnamese style. Naiipit yung chanena ko. 40 and 25. So ang ginagawa ko guys, pag pupunta ako sa mga night market, hinihiwalay ko na yung Mini pancake. I got here already. Okay. Thank you. Can try. Free? No. Mini pancake Vietnam. Mini pancake. So going back, ayun, kapag pupunta ako sa labas guys, tapos sa street market, hinihiwalay ko na yung pera. Like, yung gagastusin ko, para hindi ako yung kuha sa loob ng wallet or ng bag. Para naka-prepare na siya. Eh, sabi ko sa inyo, pag dito ka sa Vietnam, mayaman kayo. Diba? Meron akong 400,000. Sana pesos, diba? So, yung banh mi natin is 40,000. Ang iingay no? Charot lang. Tapos yung ating
lemon tea is 25,000. So, okay. Actually, yun lang yun. So, again, may nakita naman ako sa inyo, pinakita naman ako sa inyo. Sa bungad pala kung gusto niyo ng mga pasalubong, crackers, biscuits, souvenirs, go. Natitemp ako guys sa mga grilled, yung may mga taba talaga. Like parang liempo na makakapal. As in, kung gusto niyo talaga ng mga authentic food guys, syempre iba pa yung mga nasa restaurant, iba pa yung mga nasa hotel na siniserve. Kung gusto niyo talaga ng authentic, yung lakas baka Vietnam, mga lokal, street market, mga street food. Ganyan. Halos pare-pareho naman sila ng ano, na binibenta. Libre talaga yung mga gwapo na nakikita ko dito. Ano, menu, drinks. Tapos pala, pag magbabayad kayo guys, medyo nakakalito yung 10,000 at saka 100,000. Tapos 50,000 at saka 500,000 kasi magkakadikit yung mga zero. So make sure na kapag magbabayad kayo sa madilim, kunyari sa taxi, sa loob ng taxi, sa loob ng sasakyan or sa mga sa gabi, check nyo na maiging ibabayad yung pera. Kasi syempre, di ba, maloloka kayo pag mali yung naibayad ninyo. So ang nahawakan ko pa lang na pinakamalaking pera dito is 500,000. Di pa ako nakakakita ng 1 million. Kung meron silang papel na 1 million. 10,000, 100,000. Tapos ito yung mga sasabi ko sa inyo guys na hindi libre yung mga tissue dito, yung mga wet wipes, ganyan. Pag inabutan kayo na feeling nyo libre, ay may bayad yun guys. Ayun, may mga nag-iikot-ikot guys ng ano, nagbebenta ng wet wipes. So ang peg natin after this, yun na rin yun. Pagbalik natin, exit na ulit tayo. Tapos balik na tayo ng hotel and this time siguro iniisip ko kung dadaan tayo ng Dragon Bridge or kung maglalakad ulit tayo. Bahala na. Bahala na, tapos bonggang tulog tayo guys. Ang laki guys oh. Lemon tea. Thank you. Ito, 5,000. Parang ano, parang play money. Parang ako naglalaro ng Monopoly. Check natin. Parang fresh. Maasim konti pero buti na lang maraming yelo. Tunawin natin. Nagbibenta rin ng soju. Can you pay? How much? 40. Mainit init. Ayan guys. Banh mi Vietnam. Okay, so let's try yung pinagmamalaki ng Vietnam na banh mi. Medyo malambot guys yung bread, pero parang may pagka-crunchy siya. Tapos ang laman niya is, ay nagsasalita ako diba? Charot lang. Ang laman niya merong pork, merong sibuyas, may cilantro, tapos parang may carrots na strip. Ayun, check natin. Syempre baka may sauce silang kakaiba. Yum. Unang kagat, bread agad. Charot lang. Dulo kasi ng bread. May oregano. Oregano ba yun? Ano may oregano? Okay. The moment of truth. Yung may laman na. Yum. Nahiya naman ako. Lakad bunga ako, diba? Ano talaga siya guys? Pag sanay talaga ako sa subway. Kasi guys dati nung nag-work pa kami sa office, kasi work from home na kami. Sa office namin sa Makati may malapit na subway. Yung mga times na nagda-diet pa ako. Palagi kong in-order is yung chicken ham or kaya egg mayo. Tapos yung palagi kong bread is the parmesan. Pinapatoast ko. So parang ganun siya. Parang ganun. So parang hindi ko makita yung difference niya dun sa subway na meron sa atin. Though yung mga laman niya, ayan, may special sauce, pero masarap yung bread kasi may pagka-crunchy. Parang masarap siya sa ano, breakfast. Tapos, if ever, kasi parang pati yung bread, ginigrill. So if ever pag bigay sa inyo, kainin nyo agad, mas masarap siya pag mainit. Pero yung pork guys, masarap. Siguro kung papapakin nyo lang yung pork. In fairness naman guys, nakakabusog siya. Kung gusto nyo yung mga pagkain na mabilis ko mabusog. Aside from those mga skewers, marami dito, ihaw-ihaw. Tapos tips ko na lang,
tips talaga. Tip ko na lang guys, kapag pupunta kayo sa mga street market na ganito, magdala na kayo sarili nyong wet wipes, magdala kayo ng sarili nyong tissue kasi may mga bayad lahat dito. Walang libreng tubig, mga ganon. Lahat ng gusto nyong matikman, lahat ng gusto nyong kainin, inumin, may bayad. Tapos guys, parang sa buong araw na pag pag-explore, wala pang 10 yung nakita ko guys na Pilipino na nakakasalubong ko or nakakasabay ko sa mga attractions. Sana naman sooner or later makilala tong Danang at maraming mga Pilipino pa rin ang pumunta dito kasi okay siya. Yun nga lang, hindi siya katulad ng Bangkok na maraming like may train system, pero meron naman ditong Grab. Marami pa rin, marami pwedeng puntahan. Explore nyo lang guys. Huwag kayo magstay sa comfort zone niyo kung sanay na kayo sa Bangkok, sanay na kayo sa Thailand. Explore other countries, explore other cities, ganon. Excited tuloy ako guys mag-Bana Hills. And I think after this vlog, hindi ko muna ipapakita sa inyo yung mga parang process natin, parang step-by-step guide from here going back to the airport, departure natin, ganon. Hindi muna. After this vlog, I think we are going to Bana Hills na. Parang ganon. Kasunod nito. Okay? Para sa inyo guys. Yum. So guys, again, this night market is open from 5:30 PM up to 12 midnight. At in fairness, marami naman kumakain dito. So ngayon guys, since we are done here, chine-check ko kung ano yung way natin pabalik kung maglalakad tayo. If ever mag-grab tayo, it will take 11 minutes to go to our hotel. Pero kung lalakarin natin, another 36 minutes. Tapos, ang sinasuggest ng daanan is dito na sa Dragon Bridge. Dito tayo mag-bridge, tapos dire-diretso. Parang pili ko kaya ko pa. Tapos, 8:35 PM pa lang guys. So, 9:35 na sa Philippines. Weekend naman. So, I guess, sulitin na natin. So, siguro feedback ko overall about mga food is mas bet ko pa rin yung food ng Thailand. Khao soi, pork skewer nila. Tapos, yung mga noodles, mga yan, mga crispy noodles, and so on. Tapos, alam nyo ba, naisip ko, parang ang disadvantage pala guys ng pagkakaroon natin ng mga lounge access is hindi tayo nakakapag-try ng mga street food or mga authentic food. Pero as much as possible, pag may time tayo, katulad kanina, galing tayo sa hotel, di ba? Nag-dinner tayo ng maaga. Kasi ang lounge doon ng evening cocktails ay 5 PM to 7 PM. So hanggang 6:30 lang tayo. And then nag-decide ako na pumunta dito sa street market, maglakad para pababa, hindi naman tayo kumain ng marami. Ayun, yun lang. Ayan. So we are done here. And ayun, aside from hindi tayo nakakapag-try, as much as possible, ayan, hello! Siya yung nag-offer kanina. Sabi niya, order pa daw ako. Sabi ko, free ba yun? Sabi niya, hindi daw. So yun guys, so ang daming seafoods, ang daming mga lobsters. Ayun, no? Party! Party to distract ng masabako. Meron doon tindero, may isura. Ayun, no? Hello, baby. Yes po. I love you. Are you going to sleep na? Okay, sige, bye-bye po. Good night, baby. I love you. Kiss, Papa. I love you. Bye-bye. Okay, so yan guys, last look ng mga food na meron dito bago tayo lumabas. And I guess, lalakarin natin hanggang Dragon Bridge hanggang pauwi sa ating hotel. Tapos, doon na lang tayo mag-outro para maganda yung view. Okay? So yan. Kaliwat kanan, may ice cream dito. Oh! Alright, so this is the exit entrance. Yan na siya. Tapos kakanan lang tayo going to the Dragon Bridge. Maaga pa guys, pero okay na tayo. We're good. We're done here. Di ba kuya? Charot lang. Ayan, ito yung sasabi ko sa inyo. Dito pa lang, okay na oh. Bili na lang pasalubong. Okay, so we are done. Now let's check kung saan yung daanan. So actually guys, pwede kayong mag-grab na dito. Ito yung pick up point niyo. Pero i-check ko kasi kung saan tayo dadaan. Ayun, pwede pala sa mismo sa bridge. So yun, again, pwede kayong mag-grab dito. Pick up point nyo sa Sontra Night Market entrance or exit siguro. Kung ayaw nyo naman, maglakad kayo sa Dragon Bridge para makita nyo yung bridge sa gabi. Just in case hindi nyo ma-witness yung show. Para na may idea kayo kung ano yung itsura. Iisip ko kung mag-grab ba tayo or maglalakad. 8:41 na. So darating tayo ng mga 9:10. I think pwede. Tapos check natin yung daanan. Pwede. Sige.
Kaya ko pa naman guys maglakad kasi kumain naman ulit tayo. Alright, so tara, kaliwat kanan guys, tingin kayo ha, kasi dire-diretso lang yung mga sasakyan dito unless tatawid kayo or mabubunggo na kayo. Ayan o, katulad yan. Sanay naman tayo kasi nagda-drive tayo, di ba? Wait lang, parang pili ko kailangan sa kabilang side tayo. Okay, tawid tayo sa kabila. Eh dito pala tayo galing guys. Ito pala siya. Ito yung Dragon Bridge, di ba? Tapos dito yung Lovers Bridge. Ayun na pala yun. Ayun lang. Naiihi ako. Okay. So, wala naman ako makapapakita sa inyo dito sa part na to, guys. See you there. A few moments later. Ayan, di ba nawiwi tayo, guys? Meron pala doon toilet. So, magbabayad lang kayo ng 5,000 dong. Tapos, kung naalala nyo yung Dragon Bridge natin, dito yon sa taas, sa kabilang side. Tapos may mga sumasayaw dito, di ba? Ayan, pwede tayo makiat dito, dire-diretsuhin natin yan. Pero tignan muna natin guys kung ano meron dito sa area na to. Look at that, Danang, 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 Tang Tang. Ganda guys, parang ano nila to, parang park, diba? Year of the Snake, labas mga beshi, diba? Buhay na buhay ang park na to sa gabi kasi maraming lights, maraming areas. Tapos nandun yung Lovers Bridge, hindi na tayo pupunta doon, dito lang tayo. Ayan o. Parang hindi kaya ito contest. Ayan, daming snakes. Tapos guys, meron din pala dito na sa Danang yung cruise na yan, mga dinner cruise. I-check natin pagbalik natin dito kung makakapagganyan tayo. Pagkain na naman ang nasa isip. So look at this. Ayan, may mga cruise. Tapos yung dadaan ng bridge, may mga cruise. Ito yung Dragon Bridge, ito yung head. Alright, so akit na tayo. Tapos susuyurin natin yun guys hanggang Teo. Tapos alam nyo ba, may nakikita akong ano, may nakikita ako banda doon na kita-kita siya sa room natin. Phoenix yung logo niya, parang nasa tuktok ng hotel or building. Tapos kita ko na dito yung Ferris wheel sa Danang downtown, yung Asia Park, dating Sun World, Asia Park, ayan. Tapos kung saan yung bridge na dinaanan natin. So gagawin natin, dire-diretso yan hanggang dulo. Tapos bababa tayo, diretso ulit natin. Yun yung hotel natin, no? Kita-kita ko na dito, pero malayo yun. Okay, so dito muna tayong part. For sure naman may ganito ulit sa kabilang dulo. Ayun, oo, yung mga ganun, parang siyang ano, Phoenix. Pakita ko sa inyo. So yung gwapo nito. Wow! Kuya. Gwapo. Hindi na nakita kasi madilim. Ay, ito na naman tayo sa akyatan. Alam nyo, habang check ko yung mga building, sabi ko, ito yung ano, ito yung parang Phoenix na sinasabi ko sa inyo. Ayan, nasa tuktok. Yun. Tapos, pag check ko dito, meron na naman. Ayun, nasa dulo. Tapos sa tapat ko, sa dulong building, meron din. So hindi ko alam kung ano yun. So this is it. Kaya ayoko namang umakit eh. Pumapayat tayo eh. Ayan guys, kita nyo ba? Yung building, ayan, may mga lights. May nakalagay Happy New Year 2025. Alright, so let's go. And alam nyo ba, kapag may fire show, itong dragon na to, punong-puno yung mga tao kasi mismong dito bubugay yung apoy. Ayun. Ganda oh. Ayan. Sana mabigyan ng justice yung ganda niya. As in. So ayan guys, actually pinakita ko lang sa inyo para may idea tayo. May idea kayo kung anong itsura niya sa gabi. Wala lang yung ano, pagbubuga or yung fire show. Pero mukhang maganda nga siya talaga guys. So ito yung bridge, may walkway dito, safe naman. Ingat lang kayo. Safe naman to, ingat kayo, no? Yun, so that's really it! Ang ganda mo, Danang! Guys, I hope sa mga Pilipino dyan, sa mga friends natin dyan, bisitahin nyo naman tong Danang. Ano tayo? Ambassador ng tourism. Maganda dito guys sa Danang. It is a must try to visit. Maraming attractions dito. So I guess that's it for tonight's video. I hope na enjoy nyo guys yung ating paglalakad at ang ating night market tour
So I hope to see you guys tomorrow. And if you like this video, syempre, like nyo na yan. And then, share nyo sa mga gusto magdanang or yung dadalawang isip pumunta dito. And don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official. And hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Not only here in Da Nang, sa iba pang pupuntahan natin right after this. Whew, hinihingal. Pero in fairness, malamig. So yun, you can also follow me on my other social media accounts. Sharon. And guys, enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment. Yung mga ganitong simpleng bagay, guys. Let's appreciate everything. Walang masama. Kahit sabihin maging OA, ang OA mo naman, yung mga ganon, dead ma lang. Kasi at least, nag-i-enjoy kayo. Okay? You will never get to this age again, guys. Get out of your comfort zone. Galit yarn. And please, do whatever makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Mama, chup chup. Good night, everyone. Galit na ako. Good night. Bye-bye.